Bago ang lahat, panggas lang. Pang diesel pala. Ito yung mga frontrunner para sa mga NBA award this season. Ang MVP at Defensive Player of the Year ang merong impact sa mga contract ng player papasok ng free agency. Kasama na doon ang All-NBA Team Selection. Sa Rookie of the Year, number 1 pa rin si Con Nupel based sa basketballreference.com. Kasi sa NBA ladder, weekly or monthly yun. Sa overall, si Con Canipol pero Con Nupel na lang nasa 19 points, 5 rebounds, 3 assists. Meron pa siyang total na 253 3-point shot. Nasa 44% pa mula sa beyond the arc at nasa 11 3-point shot pa ang lamang niya kontra kay Luka. Ang susunod sa kanya si Cooper Plug. Meron 20 points, 6 rebounds, 4 assists, 1 steal at 1 block per game. Nawala kasi si Plug ng ilang games dahil sa injury at hindi naman bago rin na magkaroon ng co-rookie of the year sa isang season. Nangyari na to ng 3 beses. Ang pinakahuli si Elton Brand at Steve Francis noong 2000. Kaso napaka-rare nun. Dapat magkaroon ng tabla sa boto. Ang pangatlo si BJ Edgecombe ng Philadelphia, 16 points, 5 rebounds at 4 assists. Pang-apat, ang disipulo ni DeAndre Ayton na si Ace Bailey. Sumipag bigla ay nakahabol, 13 points, 4 rebounds at 2 assists. Ang panglima si Cedric Coward ng Memphis. Bumagsak naman si Dylan Harper ng number 10. Meron siyang average na 11 points, 3 rebounds at 3 assists. Merong total na 14 players o rookies ang nag-average ng 10 points per game pataas. Sa 6 Man of the Year, ito yung pinaka-tricky na award dahil nakadepende sa Las Vegas. Ang frontrunner talaga dati doon si AJ Mitchell ng OKC. Hindi nga lang nag-a-apply sa 6 Man of the Year ang 65-game rule. Pero si AJ Mitchell merong 14 points, 3 rebounds, 3 assists, 48 and 34%. Kaso 14 out of 50 games ang nakapag-start siya. Marami pang mga games na nalaro itong si Jaime Jaquez Jr. Kaya siya ang pumalit na frontrunner. Almost 15 points, 5 rebounds at 5 assists, 49 and 29%. 1 out of 66 games na nakapag-start itong si Jaquez. Kapag si Jaquez ang nanalo, meron siyang times 2 sa Las Vegas or yung mga pumili sa kanya. Kapag naman si Naz Reid ang nanalo, meron times 8. Nag-a-average si Reid ng almost 14 points, 6 rebounds, 2 assists, 1 steal at 1 block per game. Meron pang 46 and 37% so far. 2 out of 70 games nakapag-start itong si Reid. Susunod sa kanya si Anfernee Simons. 14 points, 2 rebounds at 2 assists per game. 5 out of 55 games. Si Rich Shepard naman kasali din doon. 13 points, 3 rebounds, 3 assists, 42 and 38. 14 out of 72 games naman. Ang fan-favorite na manalo si Peyton Pritchard. Nasa average kasi siya ng 16 points, 4 rebounds, 8 assists at siya din yung nanalo last year. Kaso nakalaro na siya ng 49 games out of 70 bilang starter. Kaya ang pinaka-frontrunner so far ngayon na makakuha ng 6 Man of the Year award at kasabay din ang kanyang contract extension si Jaime Jaquez Jr. ng Miami Heat. Sa most improved player naman, nung nakaraang season si Dyson Daniels ang nanalo. Siya lang ang nakabreak ng streak na most improved player na hindi naging all-star ng unang beses. Ngayong season, babalik ulit sa ganong streak. 3 ang pinamimilian. Una si Jalen Johnson ng Atlanta Hawks. Nag-a-average siya ng 23 points, 10 rebounds at 8 assists per game, 49 and 34%. First time all-star din si Johnson, isang game na lang ang kailangan niya para ma-meet yung requirements. Pero si Jalen Johnson noong nakaraan season pa, pang all-star na talaga ang laruan, na injured lang at nausog. Si Jalen Duren naman yung susunod sa kanya na merong 19 points, 10 rebounds, 2 assists, 64% mula sa field. Mas mataas ang inangat niya kumpara kay Jalen Johnson kahit parehas pa silang first time all-star. Big impact nga lang yun para kay Duren kapag siya nanalo dahil siya ang isa sa magiging biggest free agent sa off-season bilang restricted. Ito lang kasi yan, tanging si Jalen Duren ang player na hindi gugustuhin ng kanyang team na manalo ng award, mapa most improved player or kaya all-NBA team. Dahil si Duren kapag nanalo ng all-NBA team kasama na ang most improved pero mostly all-NBA team selection yun, makukuha niya or pwede siyang humingi ng $288 million sa Detroit na base sa report hindi siya willing bigyan ng Pistons ng nasa max contract or supermax contract. Nasa 135 million ang valueng gustong ibigay dito kay Jalen Duren. Kapag siya nanalo ng most improved, pwede pa niyang itaas yun until 180 million. Ang pangatlo si Denny Abdiha.
Ilagay ko na lang din dahil meron pang natitirang ilang games. Saka hinahabol din talaga ni Cade Cunningham yung 65 games rule. Baka mabigyan ng exception itong si Denny Abdiha at si Cunningham. Meron si Abdiha ngayong season na 24.7 rebounds at 7 assists, 45 and 32%. Tulad ng dalawang nakaraang player, first time all-star din. Si Abdiha ang isa sa mga player na pwede din makakuha ng maalin sa most improved at all-NBA team. Kaso no bearing kay Abdiha dahil natrap siya sa kontrata sa Portland. Sa Defensive Player of the Year so far, dalawa lang ang pinamimilian dun. Si Chet Holmgren na merong 17 points, 9 rebounds at 2 blocks per game. At yung isa pa yung frontrunner si Victor Wembanyama na merong 24 points, 11 rebounds, 3 assists at 3 blocks per game. Sila yung dalawang best defender ngayong season. Si Holmgren kailangan na lang ng nasa 2 games. Si Wemby 7 games pa ang kailangan niya para maging eligible. Pero dito mga nakaraang linggo, parang kandidato si Victor Wembanyama dahil nangangampanya sa media na gusto niyang manalo ngayong season ng Defensive Player of the Year at MVP. 5 players pa lang kasi ang nakakagawa na nanalo ng MVP at Defensive Player of the Year. Pero 3 lang ang nakagawa na parehong season. Si Michael Jordan, Hakeem at si Giannis. Sa tindi ng pangangampanya nitong si Wemby, kulang na lang ipangako niya ang 10,000 kada team para lang iboto siya. Tanging siya lang ang bokal na gustong manalo ng Defensive Player of the Year at MVP sa parehong taon. Base pa kay Wemby, gagawin niya ang lahat para no debate na kapag natapos yung season. Sa 7 games pa ni Wemby, nasa 9 games pa ang remaining doon sa San Antonio. Pasok na sa playoffs ang Spurs, kailangan maghinay-hinay na ni Wembanyama para hindi siya magkaroon ng aksidente pa. Kaya di umano gustong manalo ni Wemby ng MVP at Defensive Player of the Year, ito yung huling taon na pwede niyang i-break ang record ni Derrick Rose. Nasa kanya kasi yung record na nasa 22 years old at 7 months bilang youngest MVP si Derrick Rose noong 2011. Si Wemby naman kapag dumating ang May, nasa 22 years old at 4 months. Mas bata pa siya ng 3 buwan dito kay D. Rose. Kung mananalo naman si Wemby ng Defensive Player of the Year, siya ang may hawak din ng record kung sakali. Dahil ngayon si Dwight Howard merong 23 years old at 128 days. Susunod sa kanya si Triple J. Si Wemby nasa 22 years old at 4 months pa lang kung sakaling maibigay sa May yung kanyang award. Mas bata pa rin siya. Ito lang yung impact kapag nanalo si Wemby ng MVP. Pero yung Defensive Player of the Year, okay lang yun dahil mahaba yung naging prime ni Dwight Howard. Nasa history na siya at Hall of Famer. Kapag MVP ang nakuha ni Wemby, mabubura si Derrick Rose sa history bilang youngest MVP. Meron pa naman makakaalala pero lalong hihina ang chance niyang maging Hall of Famer. Ngayon nga lang 10% lang siya. Ang kalaban pa ni Wemby sa MVP based sa basketballreference.com si Nikola Jokic na merong 59% probability, kaso ang kalaban ni Jokic sarili niya. Dahil meron na lang 1 or 2 games na natitira sa kanyang buffer. Susunod si SGA na 30% probability na siya ang iboboto. Pangatlo si Luka, 4% probability. Mainit ngayon si Luka dahil nag-a-average pa siya ng nasa 40 points per game nitong mga nakaraang game. Kaso sabi nga ni Redick, dahil sa kakareklamo ni Luka sa mga official na turn off ang media sa kanya. Hindi tumalab ang pagiging pogi na hot pa ni Luka. Dating taga-media din si JJ Redick na bumoboto kaya alam niya yung rason. Based nga sa comment section nung nakaraan, number 2 na daw si Wembanyama kung ang pagbabasihan ay MVP ladder ng NBA.com ng weekly or kaya monthly. Pero based kasi sa overall, pang-4 si Wemby, umangat pa nga siya dahil nawala si Cade Cunningham. Nasa 1% probability kasi si Wemby na iboto para sa MVP. Kaya siya nangangampanya na mukhang tumatalab naman dahil merong media ang interesadong iboto siya. Isa doon si Stephen A. Smith.